So isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin ngayon sa Zechariah chapter 10. So dito po tinalakay yung good and bad shepherd. So dito po sa chapter na ito, nagagalit ang Panginoon sa mga bad shepherd. So a shepherd is anyone who is a leader, a parent, o yung binigyan ng responsibilidad na bantayan kung ano man yung ipinagkatiwala sa Kanya. So lahat tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon na meron tayong pangangalagaan one way or another. So sabi sa verse 3, sinabi ng Panginoon, galit na galit ako sa mga namumuno sa aking mamamayan. Talagang parurusahan ko sila sapagkat aalalahanin ko ang aking mga tupa, ang mga mamamayan ng Juda. Gagawin ko silang tulad ng kabayong matagumpay sa digmaan. For sa kanila magmumula ang mga pinuno na ang katulad ay batong panulukan, tulos ng torda at panang ginamit sa digmaan. So galit ang Panginoon sa mga unfaithful leaders ng Juda at nangako siya that He will bring judgment upon these leaders sa Juda at magtatayo siya ng perfect shepherd na manggagaling din po sa Juda. So dito sa chapter na ito nakapaloob po yung pangako ng Panginoon, a promise of judgment, restoration, and blessing. So judgment po sa mga bad shepherd na hindi naging tapat at hindi nagiging tapat sa tinalagang responsibilidad. So ito po yung mga prophets who love profit. Ito po yung mga slaves ng corruption, ng kapangyarihan, ng kayamanan, at tinatalikuran nila yung sacred obligation na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Nagiging destructive din sila sa pagpapakalat ng maling salita o yung mga lies, mga chismis na nagkakos ng divisions. So meron din po silang immoral lifestyle. So dahil nga tinuturing silang mga bayaran lang, ito yung mga shepherd na wala talagang malasakit sa kanilang tupa. So, ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. So, kailangan mag-ingat po tayo na hindi po tayo mapanlinlangan ng mga ganitong bad shepherd at hindi rin tayo maging kagaya nila. So, kasi parurusahan po tayo ng Panginoon. At tinalakay din po dito yung good shepherd na sinasabi po is sacrificial. He is willing to sacrifice yung pangsariling pangangailangan niya para sa pangangailangan ng kanyang mga tupa. At paulit-ulit binanggit din po sa Bible that the good shepherd gives his own life for his sheep. Na ginawa po ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sabi nga sa John 10:11-16, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So the true, good, and perfect shepherd na pinapatukuyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa verse 4, di ba? He is the cornerstone. Yung cornerstone, ito po yung bato na napaka-importante po sa bawat gusali. Kasi ito yung bato na yung bigat ng buong structure ay sinasalo niya. Kaya pag hindi solid ang cornerstone, guguho po yung anumang tinayo at itatayo pa. So, si Jesus bilang chief cornerstone, He is the measure and the standard. Kaya dapat nakadepende po yung pananampalataya po natin sa Kanya. Yung buhay po natin sa Kanya. Dahil kay Jesus, tiyak yung kaligtasan natin. At tiyak hindi po tayo magigiba. Dahil hindi niya po tayo pababayaan at iiwan sa gitna ng panganib. Hindi niya tayo hahayaang maligaw ng landas. Diba kung paano ang puno ay hindi nakakasurvive kung walang lupa, ang isda hindi makakasurvive ng walang tubig, tayo pong mga tupa, hindi po tayo makakasurvive nang wala yung pastol natin. Kasi yung mga tupa po, madali pong maligaw yan, madaling malinlang. Kaya nga po sa kagubatan, kailangan talaga ng pastol na mag-guide po sa kanila. So, we will not survive kung wala si Lord sa buhay natin. Diba? Kaya nga sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. I have all that I need. Ang Diyos ang ating pastol. Kaya lahat pinoprovide niya pinoprovide niya para sa atin. So, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan patungo sa tahimik na batisan.
He leads us to green pasture. Ito yung totoong pastol. Hindi niya nililid ang congregation sa kasalanan, sa kasinungalingan, sa panganib, sa kakulangan, at sa kaguluhan. So, hindi po tayo mapapahiya pag si Lord yung ginawa po nating cornerstone ng ating buhay at ng ating pananampalataya. So, number 2, yung tent peg. Yung tent po symbolizes yung condition ng buhay ng bawat tao. Na tayo dito, we are wanderers na naghihintay yung dumating yung perfect time, yung tamang panahon para ma-establish yung permanent city na pinangako ng Panginoon na itatayo niya sa Zion. So, yung tent po, bawat tent, diba, sino po nilang kapag tayo na ng tent? May ginagamit na tent peg. So, ito yung isang maikling pin or bolt, karaniwang may tinatali po sa dulo, ginagamit para ma-secure po yung tenda. So, ayun po ang ating Panginoon, the tent peg ng ating buhay. Sabi, which conjoin and strengthen us. So, sabi sa verse 6, aking palalakasin ang Juda at ililigtas ang Israel. Ibabalik ko ang mga ito sa aking habag. Ito dahil sa aking habag para bang hindi ko sila tinanggihan. Sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos na makikinig sa kanilang mga daing. Ang bayan ng Israel ay magiging katulad ng makapangyarihang mandirigma at ang kanilang mga puso ay mapapasaya na tila sa pamagitan ng alak. Makikita rin ito ng kanilang mga anak at matutuwa ang kanilang puso ay magagalak sa Panginoon. So God will keep us secure. He holds things securely, 'di ba, sa kanyang mga kamay. So malalagay natin, we can put our confidence in Him. Ang pangakong restoration ng Panginoon, 'di ba? Panibagong kalakasan ang pagkakaloob niya. Papatnubayan niya tayo sa tamang daan upang siya'y ating maparangalan. At hindi lang po tayo, maging yung mga anak natin at kaapu-apuhan po natin. Pag ginawa po nating tent peg ang Panginoon sa ating buhay. So number 3, the bow for battle. So yung bow po, ito po yung ginagamit pag may mga labanan. Sabi sa verse 5, sila'y magiging tulad ng makapangyarihang mandirigma sa digmaan. Tinatapakan ng kanilang mga kaaway sa putik, sa ilalim ng kanilang mga paa. Yamang kasama nila ang Panginoon habang sila'y nakikipaglaban. Ibabagsak nila maging ang mga ngabayo ng kaaway. So, ang ibig sabihin po, si Jesus, He is a mighty warrior. Nakasama po natin, nalalaban po sa atin. Bawat gera na kakaharapin po natin, si Lord ang lalaban. He will equip the Jews. Hindi lang po ang mga Jews, maging tayo po na nasa malayo, na nananampalataya sa Kanya. So sabi nga sa Psalm 23:4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil ang aking kasama. Dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat at ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Amen po ba? So kahit hindi natin makita yung mga kaaway na papalapit sa atin, no? Pero si God, kita niya yun at may pamalo siya na pantaboy po doon sa mga enemies na hindi po natin nakikita. And number 4, Jesus is the mighty ruler. So He is the King over all kings, the Lord over all the Lord. So sabi sa 10:12, by my power I will make my people strong, and by my authority they will go wherever they wish. I, the Lord, have spoken. Wow, napakagandang pangako ng Panginoon. Binibestow niya sa atin, binibigyan niya tayo ng authority. Diba? Makakapunta tayo kung saan natin gusto. Pero dapat tama po yung motibo natin at we have a pure heart na talagang para sa kaluguran ng Panginoon. Gagawin natin yung misyon na tinalaga ng Panginoon sa ating buhay. He, the King of Kings, the Lord of Lords. We should recognize yung authority ni God sa buhay natin. Dapat dala-dala natin lagi yung authority na binibigay ni Lord sa atin. Hindi tayo magpapa-intimidate sa mas marunong sa atin or mas may magandang katayuan sa atin. Ang mahalaga gawin natin yung responsibilidad natin, yung mission natin bilang tinayong shepherd ni Lord sa lugar kung saan man tayo nilalagay. Pag tama, panindigan po natin. So, ang conclusion po natin, may kailangan po tayong gawin. So, sabi dito, whistle as
So whistle, sabi sa verse 8, when I whistle to them, they will come running, for I have redeemed them. For the few who are left, they will grow as numerous as they were before. So ganito dapat yung maging response natin pag tinawag tayo ng Panginoon. Hindi mabagal. Po siya, tugon ka agad. Takbo pabalik sa Panginoon. So kasi kung hindi tayo tutugon sa tawag ng Panginoon, wag na po nating hintayin yung mapalo pa tayo bago po tayo bumalik sa Kanya. So, pag tinaas, sabi sa verse 1, ask the Lord for the rain in the spring, for He makes the storm clouds, and He will send showers of rain. So, every field becomes a lush of pasture. So, dapat po, humihingi po tayo sa Panginoon, yung kung ano yung nasa puso natin. Though alam po ng Panginoon, we ask boldly to Him. Pero yun nga po, dapat para sa kaluguran ng Panginoon, dapat tama po yung motibo po natin. At walang hindi pagkakaloob sa Panginoon basta makikita niya yung kalagayan ng puso natin. And syempre, dapat si Jesus, siya yung perfect good shepherd. Dapat, di ba, we are called to follow Him. Maging good shepherd din po tayo sa mga inilalagay ni Lord sa ating buhay. Huwag po nating talikdan yung responsibilidad natin at gampanan po natin ito. Dahil God will equip us. At si Lord yung kailangan, yung motibo natin, si Lord yung mag-glorify sa buhay natin. Ito po ang aking katuruan. Nawa po may natutunan po kayo. God bless you all.